Lahat laban ng tao at hayop hanggang kamatayan ngayong gabi. Handa ka na ba? Nakaharang ang halimaw. Ang daming dugo. Dapat masakit iyon. Anong pakiramdam ng sakit? Labing isang segundo. Apat na tigrihari ang pinatay. 11 segundo lang. Diyos ng digmaan, Diyos ng digmaan. 3 antas ng lakas. Wala nang makakatalo sa mundo. Nung una, ang mga magulang mo ang pinakamahusay sa mundo, kaya pinatay ang buong pamilya ninyo. Si Luna Santos ay nasunog din, palaging nasa ICU. Huwag magyabang ng pera, huwag ipakita ang lakas. Kung hindi talaga kailangan, huwag mong ilantad ang iyong tunay na anyo. Opo, guro. Kapag nagmahal ka, aalis ang selyo. Sa mundong ito, wala yatang makakapagpamahal sa kanya. Guro, sa laban na ito, magkano ang makukuha ko? Kabuang kita at mga tip ay 1,300,000. 1,300,000. Sapat lang para sa 2 araw na gamot ng kapatid ko. Buksan ang kulungan, kaya ko pang lumaban. Maya ang mga mababangis na hayop dito, pinatay mo na lahat. Totoo nga ang balita, ikaw ang reyna ng underground. Ako na ang sasagot sa hospital bills ng kapatid mo. Elias, kilalang playboy sa lungsod ng Silangan. Anak-anakan ko siya. Noong siya ay 28 taong gulang. Ang mana ng Korporasyong Reyes na bilyones automatikong mapupunta sa kanya. Sa susunod na taon, 28 na siya. Maya, alam kong kaya mo siyang pigilan. Gusto kitang maging personal na bodyguard niya sa 1 taon. Elias, sabi ni Tito Ramon, ang babaeng iyon na si Elena Reyes, nagbigay na naman sa'yo ng bodyguard, babae pa. Kahit tao o multo, hindi lalampas ng 3 araw, papalayasin ko siya. Elias, ngayon itatapon sa dagat o gaya ng dati, baliin ang 2 paa sa kaitapon? Elias, excited din ako. Sino? Ginoong Elias. Tingnan mo ng mabuti. Mula ngayon, ako ang personal mong bodyguard. Napakadilim ng paligid, pero kita pa rin ang magandang muka. Ang pagiging nasa tabi ni Elias, balang araw, magiging problema iyan. Elias na si Elena, ang babaeng manloloko, talagang hindi nagbabago. Noong araw, ginamit niya ang ganda para lumapit kay Ramon, na siyang dahilan ng pagkasira ng iyong pamilya. Ngayon, nagpadala siya ng ibang babae sa iyo. Tumahimik ka. Umalis ka. Perahan lang, trabaho lang. Yan ang patakaran. 1 taon ang kontrata. Walang palya kahit 1 minuto o segundo. Ginoong Elias. Ako naman. Ano ba ang ginagawa mo? Masakit na. Huwag kang magulo, bitawan mo ako, bitaw, pakawalan mo ako agad. Pakawalan si Elias, baliw kang babae. Anong gusto mong gawin? Ginoong Elias, kumapit kayo. Anong gagawin mo? Tumigil ka, wala nang daan, baliw kang babae. Dahil gusto mong maglaro tayo ng malaki. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo ako hahayaang manatili, sabay tayong bumaba at magbukas ng champagne. 1, 2. Tigil. Sige, papayag ako. Papayagan kitang manatili. Tigil.
Ginoong Elias, ako si Maya Santos. Kita-kits bukas. Maya, tiyak na paiiyakin kita at ipapalayas sa lungsod ng silangan. Mula nang magsugal sa bangin si Elias Reyes para palayasin ako, maraming paraan ang sinubukan. Ngunit lahat ay nabigo. Elias, 3 araw na ito yung mga panloloko mo sa babaeng ito'y nabigo. Ang dating hari ng lungsod ng silangan, hindi mo man lang kayang alisin ang isang bodyguard. Yung babae hindi siya normal na tao. Gupitin ang kanyang mukha. Hayaan kitang manatili. Siya ay isang halimaw na walang pakiramdam sa sakit. Kuya Elias, kaya ganyan na lang ba? Hayaan natin siyang manatili sa tabi mo? Ngayon sisiguraduhin kong umalis siya sa Korporasyong Reyes. Lalong nagiging kawili-wili ang mga bagay. Elias, kapag nasunog ang insenso, hindi lang nakapagpapalibog, nakakapag-hallucinate din. Sa oras na yon, hindi mo lang malalaman lahat ng gusto mong malaman, pwede ka ring palayasin siya. Maya, iligtas mo ako. Naloko ka. Elias, ano ang gusto mong gawin? Ngayon ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. Kung hindi, kapag umaksyon na ang gamot, hindi ko na matitiyak kung ano ang mangyayari. Kung hindi, ano? Elias, magpaliwanag ka ng malinaw. Kung hindi, ano ang gagawin mo sa akin? O baka naman, inaasahan mo. Nagagawin ko sa iyo. Elias, mukhang talagang inaasahan mo na umaksyon ng gamot sa akin at ako ang manligaw sa iyo para may ebidensya ka para paalisin ako sa Korporasyong Reyes ng dahilang iyon. Ako, Maya, ikaw. Niloloko mo ako. Hindi ka pala naapektuhan. Galit ka ba dahil hindi kita hinalikan? O bigo ka dahil hindi epektibo ang gamot sa akin? Elias, sa lugar na parang impyerno na ito, ang mga laso na natikman ko ay mas marami pa sa ininom mong alak. Sasabihin mong sa maliit na bagay na ito mapapahanga mo ako? Pero ang katawan ni Elias ay talagang maganda. Maya,
Binabalaan kita, hindi ako magkakagusto sa isang bodyguard. Lalo na sa tulad mo na puno ng pakana. Tulad ko ano? Ikaw, anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala, ang halimaw na tulad ko ay hindi rin magkakagusto sa tulad mo na walang lakas kahit sa isang manok. Kapag natapos na ang isang taon, aalis ako agad. At saka, Elias, alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero ang misyon na ibinigay sa akin ni Elena Reyes ay protektahan ka lang. Wala nang iba. Siya ay nasa panig ng babaeng iyon. Bakit sa sandaling ito, bigla akong naniwala sa kanyang mga salita? Ingat! Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag tumingin. Ikaw, Elias, Sino ang nag-utos sa iyo? Elias. Peste, may laso ng palaso. Bakit ang dami mong peklat? Noong pumanaw ang ginang, dalawa lang ang naiwan na lumang orasan. Nawala ang isa. Ang isang ito, itinatago ito ng binata parang pinakamahalagang bagay. Ngayon, nasira ang relo. Maya ito ba? Isang masamang tanda? Nana Rosa, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito, ang isang ito parang sa ginang. Noong taong iyon, hindi ito binitiwan ng binata. Ayaw niyang ipahiram kahit kanino. Nang bumalik siya mula sa ospital, sabi niya nawala raw ito. Nawala? ang ingay, ang idlip ko, sinira mo lahat. Pasensya na. Pero hindi ka na namin naaabalahin. Gusto mo bang mamatay? Tinanong mo ba siya? Baka gusto pa niyang mabuhay. Mahalaga ang relong ito. Sapat na para tumira siya saglit. Tandaan mo, hindi ito libre. Kapag lumaki na ako, ibabalik mo ito sa akin. Mabuhay ka ng maayos. Siya? Bakit siya nasa ospital nung araw na yon? Noong araw na iyon, ay ang anibersaryo ng kamatayan ng ginang. At ito rin ang araw na ito ang pinakamasakit sa buhay ni Javier. Nanay, tingnan mo. Ang bulaklak ng langis na gusto mo. Dinala ko para sa'yo. Javier, Hindi ka na hinintay ng ginang. umalis na ang ginang. Hindi, imposible. Niloloko mo ako. Sinabi ni nanay na kapag dumating na ang bulaklak, isusundo niya ako pa uwi. Javier, huwag kang matakot.
Mula ngayon, si Tita Elena ay... Lumayo ka, mamamatay tao ka. Ikaw ang kumuha kay tatay. Ikaw ang pumatay kay nanay. Ibalik mo sa akin si nanay. Ibalik mo si nanay. Javier. Dati akala ko wala kang puso at damdamin. Ngayon lang ako nakaintindi kung gaano karaming sakit ang tinago mo. Javier, may utang ako sa'yo. Paano ko ito babayaran? Ginoo, ito ay itim na dugo. Ito ay matinding lason. Nana Rosa, kumuha ka ng malinis na tuwalya at malamig na tubig. Bilisan mo. Sige. Javier, gusto kong mabuhay ka. Javier, sa totoo lang, nung bata tayo, pareho tayong nagdusa ng sobra. Wala na ang dati mong pagiging mayabang. Ngayon, kapag tinitignan kita, medyo maayos ka naman. Huwag kang umalis. Pakiusap. Hindi ako aalis. Mananatili ako sa tabi mo. Nabigo tayo, Ginong Javier, patawarin mo ako. Ang babaeng bodyguard na iyon ay talagang kakaiba. Hindi kami makalapit sa kanya. Ginong Javier, alam ko na kung ano ang gagawin ko. Ikaw at si Elias ay magkasamang lumaki na parang magkapatid, matatalik na magkaibigan. Tinulungan niya ang pamilya Marquez sa loob ng maraming taon. Diego, hindi ka naman tatakas. At lolokohin ako, di ba? Siyempre hindi, si Elias ay walang kwenta. Ah, oo, ikaw lang, Ginoong Javier, ang makakapagbigay sa akin ng Golden Sea. Alam ko kung alin ang mas mahalaga. Malinaw sa akin, Diego. Gawin mo ng mabilis kapag patay na si Elias ang kanyang bilyon-bilyong kayamanan. Malaki ang makukuha mo. Salamat sa pagkakataon, Ginoong Javier. Tiyak kong matatapos ko ang misyon. Malamig na. Pero sa ibabaw nito, parang may amoy pa rin siya. Saan mo nakuha yan? Hindi ito ang panahon para sa bagay na ito. Ako, naghanap ako ng matagal. Akala ko gusto mong makita. Elias, wag mo akong tingnan ng ganyan. Ako, ayaw ko lang mamatay agad ang employer ko at masira ang reputasyon ko. Ang bulaklak ng langis na iyon, hindi nagawang iuwi si nanay. Pero parang, nagbalik sa akin ng isang dahilan para mabuhay. Oy, Elias, nasaan ang babaeng bodyguard? Bakit? Hindi kanya sinusundan? Sa susunod na makita mo siya, igalang mo siya. Elias, saklolo, iligtas mo si Zara, si Marco na baliw. Kinidnap niya ang kapatid ko, sabi niya. Kung hindi ka pa magpapakita, puputulin niya si Zara at itatapon sa malawak na dagat. Pakiusap, Elias, iisa lang ang kapatid ko. Sabi rin ni Marco, pagkatapos niyang patayin si Zara, susunod ay si Miss Maya, gagawin niya siyang mas masahol pa sa kamatayan. Huwag!
Huwag. Huwag. Hindi pwede. Huwag mong hayaang si Javier Cruz na baliw na iyon gawin ito kay Maya Santos. Maya Santos, ikaw ay isang Diyos ng digmaan sa langit. Hindi dapat para sa isang tulad ko na nabubulok sa putik pumunta sa ganoong impyerno. Talagang hindi pwede. Elias Reyes. Ito ang tinatawag mong malapit na proteksyon? Umalis ka at naglibot buong araw. Alam mo ba? Muntik na akong mamatay ngayon. Bumili ako ng cake para sa iyo at saka nagdasal ako ng protective amulet para sa iyo. Mananatili kang kasama ko magpakailanman. Talagang naniwala ako sa mga kasinungalingan mo, niloloko mo ako. Nakakatuwa ba yon? Maya Santos, ikaw ay isang halimaw na maitim ang kamay at malamig ang puso. Oo nga, ikaw na walang nararamdamang sakit. Paano mo mauunawaan ang damdamin ng tao? Nanatili ka sa tabi ko hindi ba para lang sa perang mabaho? Para pahabain ang buhay ng walang kwenta mong kapatid na babae? Ganyan mo ba ako tingnan? Mali ba ang sinabi ko? Ikaw ay isang malas na bituin. Sino man ang malapit sa iyo ay mamamatay. Ang mga magulang mo ang pinakamagandang halimbawa. Noong araw, pinanood mo sila na namatay ng malagim sa apoy, hindi ba't tulad ngayon? Kahit isang patak ng luha ay hindi mo mabitawan, halimo. Elias Reyes, ulitin mo iyon. Umalis ka sa Korporasyong Reyes. Layas sa Korporasyong Reyes, nandidiri ako sa iyo. Isang taon ng kontrata, kahit isang minuto o segundo hindi ako aalis. Layas, umalis ka na! Pasensya na, Maya Santos. Pasensya na. Tulad ko na nabubulok sa kailaliman, hindi kita kayang isama sa kamatayan. Kailangan mong umalis para mabuhay ka. Ang sakit ng mga sinabi mo. Pero pumirma na ako. Kahit isang minuto o segundo, hindi pwede. Miss Maya Santos, pakiusap iligtas mo po ang binata. Sumama siya kay Alden Marquez sa malawak na dagat. Talagang kamatayan yon. Ang panganay na Ginoo, ginawa niya iyon dahil ayaw kang madamay, kaya sinadya ka niyang palayasin. Anong ibig sabihin? Nana Rosa, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan lang. Ginoong Ramon, siya ay ang tunay na tiyuhin ng panganay na Ginoo. Isang taon, ang Ginoo ay nakahanap ng isang napakahalagang bato ng kapayapaan. Javier, halika at makilala mo ang iyong pinsan. Pinsan. Ginoo, ito ang pinakamagaling na natagpuan sa buong bansa. Napakahalaga. Tatay, ang ganda ng hiyas na ito. Gusto ko ito.
Oo. Mula ngayon, lahat ng magagandang bagay sa ating bahay ay uunahin kay Elias. Basta't andyan siya, ikaw ay pangalawa na lang. Javier Cruz, naninibugho sa panganay na Ginoo. Inagaw ang lahat ng pagmamahal ng kanyang ama. Mula pagkabata, Ay lalong pinahirapan siya sa iba't ibang paraan. Patay na ang nanay mo. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Bakit mo pa inagaw ang tatay ko? Balita ko kapag pumasok ka sa madilim na silid, nagiging baliw ka. Tingnan natin kung totoo o kunwari lang ang sakit mo. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. Ginoong Ramon, kahit pinarusahan si Javier Cruz pagkatapos, pero lalong napuot si Javier Cruz sa binatang Ginoo. Kahit ngayon ang binatang Ginoo ay pumunta para kay Alden Marquez, pero ginamit ka ni Javier Cruz para takutin siya na gagawin kang mas miserable pa sa kamatayan. Kahit alam ng binatang Ginoo na ito ay isang pugad ng panganib, pero natatakot siya na mag-alala kayo. Bago siya umalis, iniwan niya kami ng tagubilin na huwag sasabihin ang totoo sa inyo. Binibining Maya, pakiusap, iligtas ninyo ang binatang Ginoo. 5 oras na siyang wala. Takot na takot siya sa sakit at sa kirot. Paano niya matitiis mag-isa? Nana Rosa, ihanda ang first aid kit. Hindi ko lang ibabalik si Elias, kundi pati na rin ang mga umapi sa kanya ay magsisising ipinanganak. Elias, iligtas mo si Zara. Elias, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon, talunin mo siya. Bitawan ko si Zara. Sige. Javier, pakawalan mo na siya. Elias, ang galing mo, Zara. Sinong nagsabing pwedeng umalis ka? Tapos na ang warm-up, Elias, magsisimula na ang laban. Kailangan mong makipaglaban sa kanya ng 10 minuto, basta't humihinga ka pa, ikaw ang panalo. Javier, napag-usapan na. Kung mananalo ako, pakakawalan mo siya. Kayo pinagkanulo ninyo ako. Tanga. Simula pa lang ang laro. Huwag kang mag-alala. Yung bodyguard mong walang nararamdaman, tiyak na nag-iisa na siya ngayon, pinahanap ko na siya. Kung hindi ka manalo, papasok ko siya para makipaglaro kay Bert Oliva. Javier, ginagamit mo ang halimaw na pinalayas ko para takutin ako, sobra-sobra naman ang pagtingin mo sa kanya. Kanina lang, pinalayas ko siya na parang asong ulila sa Korporasyong Reyes. Yung ganong klaseng tao, nakakasuka. Kung ganun mo siya kasuklam, edi papatayin ko siya. Hindi ka naman maawa, di ba? Javier, lalaban ako. Basta't makaraos ako ng 10 minuto, hindi mo siya gagalawin. Sige.
Maya Santos Palam. Na, Elias Reyes, mukha kang asong ganyan. Bakit ang matanda lang ang nasa isip mo? Lahat ng bagay ay sa iyo. Isang minuto na lang, Elias Reyes, mamatay ka na. halimaw na maitim ang puso, magpatagal ng buhay mala sa halimaw. Pasensya na, Elias, nahuli ako. Akala ko. Muli, hindi na kita makikita. Hindi naman mag-away man tayo, hindi naman kita iiwan. Elias. Elias, tingnan mo ngayon para sa iyo. Lulusubin ko ang buong bilangguan na ito. Nagpapanggap ka lang. Sumabog na ang kanyang lakas, mukhang ngayon ang lungsod ng silangan ay tiyak na magkakaroon ng malagim na sakuna. Ayaw sa mabuti, gusto sa masama, Bert, patayin mo siya. Babaeng wala nang pakialam sa buhay, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ikaw, Anong halimaw ka? Alden, patayin mo siya. Basta patayin mo siya. 90% ng yaman ng Korporasyong Reyes hindi ibibigay ko lahat sa'yo. Kuya, Hindi ko kaya. Hindi siya tao. Zara, hindi ba't mahal mo ako ng sobra na ibibigay mo ang iyong buhay para sa akin? Lumapit ka, sige. baliw, Kuya, umalis na tayo. takbo. Lahat ng nagtaksil sa'yo dapat mamatay. Ikaw naman. Teka, isipin ko. Hiwain muna kita ng pira-piraso. O putulin muna ang kamay at paa mo at saka durugin ang katawan mo. Ako alam kong nagkamali ako, huwag mo akong patayin. O kaya isang daliri bali ng bawat daliri. Alam ko kung sino ang pumatay sa ina ni Elias Reyes, ang totoong salarin. Maya, alam mo ba ang ipinagbabawal na sining na ito? Ang pag-ibig ay maaaring magtanggal ng selyo at mapipigilan din ang kapangyarihan. Kapag dumating ang pag-ibig, ito ay isang kutsilyong pumapatay at gamot na nagliligtas ng buhay. sapat na, Maya. Bakit kayang kontrolin ni Elias ang aking kapangyarihan? Noon, ako at si nanay ay pumunta para kay tatay maghanda ng regalo para sa ika-10 anibersaryo. Nakita ni nanay si tatay. Nayakap-yakap si Elena at pumasok sa hotel. Sa gabi ng anibersaryo, hindi umuwi si tatay. Hindi nagtagal, nabaliw si nanay. Hindi na niya tayo gusto. Hindi na niya tayo gusto. Lahat ay dahil sa babaeng iyon, si Elena. Inagaw siya, malalaglag ang Korporasyong Reyes. Malalaglag tayo. Malalaglag ang Korporasyong Reyes, hindi na niya tayo gusto. Nanay, Sabi mo kanina na hindi nagpakamatay ang aking ina. Ano ba talaga ang nangyari? Ako,
Binigyan ka ni Elias ng pagkakataon, hindi mo pinahahalagahan. Wala akong ganyang pasensya. O isang leopardo. Leopardo tulong. Ano ito? Sanang leopardo? Gumamit lang ako ng kaunting ilusyon, iyon lang. Tara na. Mukhang gusto mong maranasan ng mapunit. Sabi ko, oh. Elias. Paumanhin Elias, ako ang nagpalaki ng ganyang suwail na anak. Ginawa niya sa iyo ang isang kahindik-hindik na bagay. Tito, Tatay, tulong. Gusto akong patayin ng baliw na babaeng ito. Alam kong mali ako. Ilabas mo ako dito. Tito. Sabi niya lang hindi nagpakamatay ang nanay ko. Sabi niya alam niya ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyayari? Elias, gusto niyang iligtas ang sarili, kaya siya nagsinungaling. Paniniwalaan mo ba iyon? Isipin mo, gaano siya kabata noon. 2-3 taon pa siyang mas bata sa'yo. Ano ang alam niya? Sa tingin ko, ikaw ngayon ay nakulong sa bagay na ito at nababaliw ka na. Sa tingin ko hindi. Ang takot ng anak mo kanina ay hindi mukhang peke. Sa kanyang bibig ay may nakatagong kawili-hiling sikreto. Totoo kasi nungalingan, hayop ang susubok at malalaman natin. Tatay, tulong. Tulong. Ramon, ako ang sarili mong anak. Pinabayaan mo ako. Kung wala kang awa, huwag mong asahan na magkakaroon ako. Sasabihin ko, siya ang pumatay. Anong ginagawa niya? May sumira sa aking ilusyon. Namatay sa takot. Anak ko. Maya, ikaw ay isang demonyo. Sa harapan ko, pinatay mo ang anak ko. Kahit anong pagkakamali niya, hindi siya dapat mamatay ng ganito. Tito, nagbabanta lang si Maya. Tinatakot siya. May nakatagong dahilan yan. Hindi. Ang karayom ay nagmula sa direksyon ni Ramon. Kaya niyang makita ang ilusyon ko at patayin ang biktima. Sino ba talaga ang matandang ito? Nakita ko mismo, pinatay niya ang anak ko. Ano pa bang dahilan? Pinatay niya ang anak ko. Ayoko nang mabuhay. Tito, patawad. Ako ang pumilit sa kanya. Elias, wala kang kasalanan. Walang kwenta ang anak ko, pero siya lang ang nag-iisa kong anak. Tito, Mas pinili niyang patayin ang sariling anak kaysa sabihin ng totoo. Anong balak sa likod nito? Tito, nitong mga nakaraang taon, wala akong pakialam sa negosyo ng pamilya. Para sa perang ito, namatay si Javier at naghihintay si Elena. Elias, anong sinasabi mo? Tito, nagdesisyon ako. Sa susunod na buwan, sa ika-28 kong kaarawan, tatawag ako ng pandaigdigang pulong ng Lupon. Sa harap ng lahat, ibibigay ko ang lahat ng shares ko sa Korporasyong Reyes at ang aking ari-arian ng libre sa inyo. Inipon ko ito ng kalahating buhay ko. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Kung hindi lang kailangan si Elias Reyes na personal niyang ipangako ang paglilipat ng mga ari-arian ng Korporasyong Reyes ay magkakabisa. Paano ko naman hahayaan siyang mabuhay hanggang ngayon? Javier, huwag kang mag-alala. Malapit nang bumaba si Elias Reyes para samahan ka. Nilagyan ko na siya ng mabagal na lason. Ngayon ay nasa buto na ito. Kahit na dumating ang Diyos ng langit, wala nang makakapigil sa kanya. Si Elias Reyes, si Maya Santos, gusto ko silang. Lahat ay sumama sa iyo sa libingan. Elias. Ano ang nangyayari sa akin? Hindi ba
Malapit na ba akong mamatay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nasa underground prison ka lang at natakot at nasugatan ka ni Bert Oliva sa iyong internal energy. Kapag nailabas na ang dugo, magiging maayos ka na. Huwag kang mag-isip ng sobra. Matulog ka ng mabuti. Nandito ako. Sabi ko, poprotektahan kita at tiyak na poprotektahan kita ng buo. Kumusta siya? Si Elias? Isang buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. Siya pala? 28 taong gulang ang araw ng pagdiriwang. May paraan ba para mailigtas siya? Sa mga lihim na paraan na iniwan ng guro, may isang mapanganib na daan. Ang pagbibigay ng dugo mula sa puso sa loob ng isang buwan, baka mapigilan ang lason sa katawan ni Elias. Pero, nababaliw ka na. Kung aalisin ang dugo sa puso, mamamatay ka. Ang batang si Elias ay sa wakas may pag-asa ng mabuhay. Ang kanyang buhay. Ako ang magpapatuloy. Bakit napakabuti mo sa kanya? Dahil ang kanyang ina ay isang napakabuting tao. Ibigay mo na ang pera. Paniguradong mananalo ako ngayon. Kailangan ng pera para sa panganganak. Hindi mo ito pwedeng kunin. Papatayin kita ngayon. Tigil. Sino kayo? Sumama ka sa akin. Simula ngayon, wala nang mga api sa iyo. Ang aking anak ay hindi pa rin nailigtas. Pagkatapos noon, nanumpa ako. Nanumpa ako na ang anak ng ginang ay ituturing kong sarili kong anak. At aalagaan siya kahit mamatay pa ako. Mamaya, tinuruan ako ng ginang magbasa at sumulat at magnegosyo. Ang ginang ang pinakamabuting tao na nakilala ko hanggang ang negosyo ng pamilya Reyes. Ay lumawak ng lumawak, Elena. May gustong manira sa pamilya Reyes. Ang ama ni Elias ay nalason na at ako ay maaaring hindi na magtatagal. Sa buong lungsod ng Silangan, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ingatan mo si Elias, ingatan mo ang pamilya Reyes. Kung gayon, bakit kayo magkasama ng ama ni Elias sa hotel? Lahat yon ay pakana ni Ramon Cruz. Noong ang ginang ay nasa pinakamarupok na emosyon, naghanap siya ng mga taong kamukha natin upang pukawin ang ginang. Gumagawa ka ng marami para sa kanya, bakit hindi mo siya sinabihan? Sinabi ko na, ang mag-amang Cruz ay naghasik ng gulo. Si Ramon Cruz lang ang pinaniniwalaan niya. Kaya, sa loob ng maraming taon, sa likod lang ako nakakapagtanggol sa kanya. Hayaan siyang patuloy na mapuot sa akin. Mas mabuti iyon kaysa mamatay siya. Magdugo sa loob ng isang buwan, kahit ang Diyos ay hindi ka na maililigtas. Mamamatay akong walang pagsisisi. Nakikita ko, may nararamdaman ka sa kanya. Maya, ipinagkakatiwala ko si Elias sa iyo. Panatag ako. Init. Init. Parang apoy na nagniningas sa puso, init. Huwag kang gumalaw.
Maya, huwag mo akong iwan. Elias, panaginip mo ba ito? O totoo mong sinasabi? Kalo, bakit nagagawa ni Elias na palakasin ang iyong pinipigilang sining at kahit ang aking pagpatay ay pinapakalma? Maya, sinabi ko na, ang pag-ibig lamang ang makakapagbukas ng selyo sa pagitan mo at niya. May pag-ibig. Pag-ibig. Ano ba talaga ito? Ang angkan ng Maya ay mga inapo ng mga Diyos. Ang kanilang dugo ay mapagmataas at nag-iisa. Ang nagpapanatag ng iyong kapangyarihan ay hindi basta pagkakataon lamang, kundi ang tawag ng dugong kasunduan. Ang kanyang dugo ay pumasok sa iyong puso, ang inyong kapalaran ay pinag-ugnay, ang inyong pagsasama ay itinakda ng langit. Itinakda. Kung ito ay itinakda, kahit na naisin ng langit na kunin ang iyong buhay, ibabalik kita. Maya Santos. Kailangan mong sundin ang babaeng iyon para sirain ang relasyon ko sa tiyuhin ko. Elias Reyes. Dahil hindi ka naniniwala sa sinabi ko kung magkaiba ang landas, huwag na tayong magkasama. Maya Santos, kung aalis ka, huwag ka nang bumalik, umalis ka. Ginoong Cruz nagkagulo sa Korporasyong Reyes, nag-away ng malala sina Maya Santos at Elias Reyes. Ang babaeng bodyguard ay nagpadyak ng pinto at umalis. Nag-away? Bakit? Dahil sa inyo po nakakolekta si Maya Santos ng ilang ebidensya laban sa inyo. Pero ang panganay na anak ay naniniwala sa inyo. Sinasabi na sinisira niya ang relasyon ninyo at sinasabi rin na kayo ang pinakamabuti sa kanya. Talaga namang aso na pinalaki ko, ang talaga namang maalalahanin. Akala ko si Maya Santos, sisirahin niya ang seremonya ng paglilipat, ngunit ngayon, tinutulungan ako ng langit. Sinabi ni Maya Santos na si Elias Reyes ay patay na rin naman, hindi na siya maglilingkod. Mabuti. Talagang isang taong hindi karapat-dapat sa entablado. Sa harap ng pakinabang, walang kwenta ang lahat. Ngayon si Elias Reyes nilason ko na ng mabagal na lason sa kaibuturan ng buto, hindi siya makakapagligtas, natural na hahanap ng ibang daan. Ngayon ang kanyang huling alas ay umalis na, itong si Elias Reyes na walang kwenta, at itong si Elena Reyes na babaeng walang hiya, hindi sila makakagawa ng ingay. Pagkatapos ng dakilang seremonya, ang lungsod ng Silangan ay magiging pag-aari ng pamilyang Cruz. Binabati kita, Ginoong Cruz, pagbati, Ginoong Cruz. Ginoong Cruz, si Elias Reyes ngayon ay parang aso nagsisira ng mga gamit sa bahay, sabi ng doktor, sobrang galit kaya. Mas mabilis na kumalat ang lason. Mabuti. Ipaalam sa lahat. Ang seremonya ng ika-28 kaarawan ni Elias Reyes. Gusto kong sa harap ng buong mundo, tingnan kung paano siya magmamakaawa na ibigay sa akin ang bilyong ari-arian na ito at pagkatapos ay hayaang mamatay sa kanyang pinakamaliwanag na sandali. Opo. Elias, pirmahan mo to at wala nang bawian. Baka gusto mo munang isipin. Ito, alam kong para sa ikabubuti ko ito, ngunit sa lagay ko ngayon, ayaw ko na ang pinaghirapan ng aking mga magulang, nasira lahat sa mga kamay ko. Hay,
Sige, hindi na kita pipilitin. Sa totoo lang, kapag pinirmahan mo ito, magiging malaya ka na. Ang natitirang landas, ako na ang bahala. Kung sakaling gusto mo itong bawiin, ibabalik ko sa'yo ng buong puso. Tito, bago ako pumirma, may isa pa akong tanong. Nung nangyari kay nanay, talaga bang wala kang alam? Pinagdududahan mo ako? Alam ng lahat na itinuturing kitang anak. Binubuhat kita ng buong ingat, parang itlog na maingat na hinahawakan. Pati ang sarili kong anak, naiinggit sa pagmamahal ko sa'yo, kaya nagkamali siya. Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohang yan, huwag mong sisihin ang tito mo kung hindi ko napansinin ang ating samahan. At yung mabangong nakalalason, Kalokohan din ba yon? Mabangong nakalalason. Anong mabangong nakalalason? Nitong mga nakaraang taon kumakalat. Na hindi raw nagpakamatay ang misis, baka may kinalaman ba si Carlos? Paano nalaman ng bisit na to ang tungkol sa mabangong nakalalason? Ano pa kaya ang alam niya? Sa ganitong pagkakataon pa siya humarap sa akin. Wala nang pake, kailangan siyang pakalmahin. Elias, sa tingin ko, masyado kang may sakit kaya nagdedeliryo ka na. Sa loob ng maraming taon, alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi mo ba yun nararamdaman? tumigil ka na sa pagpapanggap, Carlos. Ang tatay ko ay nalason, ang nanay ko ay nagpakamatay at mamamatay na ako dahil sa iyo. Kailan ka? Nagsimulang maghinala? Namatay si Marco. At ikaw tumigil sa pag-iyak para sa kaunting mana. Hindi ito ang reaksyon ng isang ama na dapat sa isang nawalan ng anak. Pero Javier, naisip mo ba na ngayon mo lang na-realize ay huli na ba? Ang dahilan kung bakit kita itinaas, hinayaan kang magpakasasa, ay para gawin kang walang kwenta. Gagawin kitang isang taong walang alam kundi kumain at maglaro, isang palamunin. Kung ikaw ay naging walang kwenta, ang imperyo ng Reyes saka natural na mapupunta sa aking mga kamay. Paano ba talaga namatay ang nanay ko? Masyado siyang matalinong humarang sa aking daan. Ate, talaga bang hindi mo ako tutulungan? Ramon, simula nang bumalik ka mula sa lupang silangan, natalo ka na ng ilang bilyon. Kung bibigyan pa kita ng pera, hindi iyon pagtulong sa'yo, makakasama sa'yo. Ate, sa pagkakataong ito, makakabawi talaga ako. Kung pag-uusapan pa natin ang sugal, puputulin na natin ang ating relasyon. Mula ngayon, huwag ka nang umasa na makakakuha ka pa kahit isang sentimo mula sa akin. Kung hindi mo ako tutulungan, huwag mo akong sisihin. Nagbago na ang asawa mo. Ayaw na niya sa iyo at kay Javier. Gagawin niyang lahat ang iyong ari-arian ibigay sa babaeng yon. Elena, sa hinaharap si Javier ay magagalit din sa iyo. Ano pa ang saysay ng buhay mo? Mas mabuti pa. Mamatay ka na lang. Araw-araw akong nagsisindi ng insenso para sa kanya. Pinapanood ko siyang parang baliw. Nagsasalita siya mag-isa sa loob ng bahay. Sa wakas siya mismo ang nagbukas ng bintana. Isang malakas na putok. Ang sarap pakinggan ng tunog na yon. Ramon Cruz, hayop ka? Elias, ano ang magagawa mo sa akin ngayon? Isa kang asong kalye na walang tahanan. Kung marunong ka, pirmahan mo na ang dokumento. Kung hindi, gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay ng nanay mo. Ramon Cruz, mali ang kinalkula mo. Ako ay isang asong kalye na may amo. Ramon Cruz, sino ang nagpapahintulot sa'yo na galawin ang tao ko? Niloloko niyo ba ako? Oo, ano naman? Maya, ano ang magagawa mo kahit bumalik ka?
Kahit aminin ko ang mga iyon, ako ang gumawa. May ebidensya ka ba? Ang ina ni Elias Reyes siya mismo ang tumalon. Sino ang nakakita na tinulak ko siya? Matandang aso. Ako, pumapatay ng tao ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Mga kasamahang shareholder, nakita nyo naman lahat, di ba? Si Elias Reyes ay nakipagsabuatan sa mangkukulam upang magkagulo at pumatay dito. Elias, ano ang ibig mong sabihin? Ang aming mga nakatatanda at komunidad saan mo inilalagay? Kung may sama kayo ng loob, ayusin nyo ng personal. Huwag nyo kaming istorbohin. Madali para kay Maya na patayin ako, ngunit kung magalit ang mga tao sa akin, gusto mo bang patayin ang lahat ng mga taong ito? Gamit ang dahas laban sa dahas ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa mga shareholder at mawawalan ka ng suporta ng mga tao. Mga kasamahan, imbes na pag-usapan ang yumao, mas mainam na tumuon sa kasalukuyan. Ang kita ngayon ang mas mahalaga, lason na siya hanggang buto. Hindi na siya makakalampas ng isang buwan, ngunit ayon sa iniwan ng kanyang mga magulang, ang testamento ng trust. Kapag siya ay namatay na walang itinakdang tagapagmana, kung gayon, ang bilyong pondo ng pangkat Javier ay idodonate sa ibang bansa. Ano? Idonasyon? Paano ang ating dividendo? Kaya, ngayon kailangan nating matukoy ang pamamahala ng pondo. Kung si Elias ay talagang hindi na kaya, para sa inyong lahat na shares, kailangang ilipat ang pamamahala sa akin, ang nag-iisang kamag-anak sa dugo. Ramon Cruz, akala mo ba patay na ako? Maya Santos, isa ka lang bodyguard, lumalagpas ka na. Oh, baka naman nakikita mo siyang malapit ng mamatay at gusto mong nakawin ang pera ng pangkat Javier. Siyempre, hindi ko rin pababayaan ang interes ng mga shareholder. Elias, ito ay para sa ikabubuti mo, pamangkin. Doktor, pumasok. Suriin siya sa harap ng buong board kung siya ay talagang nasa huling yugto. Ngayon, dapat siyang pumirma ng kasunduan sa paglilipat. Pirma ng transfer agreement. Tama nga, hindi natin pwedeng hayaan ang ating mga shares na masira ng biglaan. Elias, huwag mong sisihin ang tito mo. Sisihin mo ang iyong kapalaran. Sisihin mo ang iyong kapalaran. Hindi mo kayang tanggapin ang napakalaking kayamanan. Ito, paano nangyari ito? Sabihin mo, malapit na ba siyang mamatay? Ang pulso ni Elias Reyes. Mr. Javier, bukod sa medyo mahina ang katawan mo, walang senyales ng pagkalason. Sa kabaligtaran, ang kanyang puso at mga ugat ay malakas na parang dragon. Imposible. Nagsuka siya ng maraming dugo kanina. Alam ko na, binayaran ka nila, di ba? Papasukin ang medical team at lahat ng sikat na doktor sa lungsod. Papasukin din sila. Hindi ako naniniwalang wala siyang problema. Hindi ako naniniwala. Malusog ang katawan, walang abnormalidad. Ang vital signs ni Mr. Javier ay perpekto. Paano nangyari? Si Javier ay hindi matagal nang nalason hanggang sa buto? Bakit nangyari ito? Bakit nangyari ito? Alam ko na. Lahat ito ay kayo. Isang palabas na ginawa ninyo para ipakita sa akin, di ba? Mr. Cruz. Ngayon mo lang naunawaan, ang tanga mo talaga. Ramon, ang makita akong walang kahit anong pinsala. Mukhang hindi ka natutuwa. Kahit hindi ka namatay sa sakit, ano naman? Ang pangkat Javier ay hindi nangangailangan ng isang walang kwentang tao. Tingnan ninyo lahat, ito si Javier. Ang kanyang mga nagawa sa loob ng maraming taon. Karera ng sasakyan, paggala sa bar, pagliliban sa klase at bagsak sa asignatura, pagkalugi ng mga negosyo sa ilalim niya. Ito ay hindi nagpapatunay na siya ay isang tunay na walang kwenta. Kung hahayaang mamuno ang ganyang tao, baka mabangkarote si Javier sa loob ng isang buwan. Oo nga. Kahit walang sakit, ano naman, ang kailangan namin ay kita. Ang walang kwentang tao ay dapat ibigay ang posisyon sa mga may kakayahan. Oo nga. Mga kasama,
Gamit ang aking pangalan, 30% na orihinal na bahagi ng kumpanya bilang garantiya, bigyan ng 1 buwan si Javier. Kung makukuha niya ang proyekto sa Bundok Silangan, pakisuyong suportahan siya upang manatili sa posisyon ng CEO. Paano niya ibibigay sa akin ang lahat ng shares? Proyekto ng Bundok Silangan. Iyon ang kinokontrol ng militar, iyong matigas na proyekto na walang kayang gawin ng sinuman. Kung hindi niya ito magagawa, ang mga shares ko ay hahatiin ng lahat ng narito. Ako si Elena. Mawawalan ako ng lahat. Si Elena ay may hawak nga pala. May hawak siya ng 30% ng shares ng Korporasyong Reyes. Ang proyekto ng Bundok Silangan ay mahigpit na kontrolado ng militar. Itong si Javier na loko sa 1 buwan, kaya niyang baligtarin ang mundo? Wala namang madalian. Hayaan natin siyang magsayang ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, Hahatiin natin ang madaling pera. Sa oras na yon, si Mr. Cruz ang magpapatakbo, tayo ay makikinabang. Sumasang-ayon kami sa panukala ni Elena. Sumasang-ayon kami. Kayo, pero Elena, kung ang batang ito sa loob ng 1 buwan hindi makuha ang proyektong ito, ang sinabi ngayon hindi maaring bawiin. Tama. sige, itong mga walang kwentang tao hindi lang 1 buwan, kahit 1 taon hindi rin siya makakagawa ng anumang problema. Bukod pa rito, sa Bundok Silangan lahat ay mga tao ko. Sa oras na iyon, tama lang ang mga shares ni Elena ay kunin din natin. Isang salita, hindi na maaring bawiin. Hindi ba si Elena pinahahalagahan ang shares? Paano siya handang ibigay lahat ng kanyang shares para sa akin? Kung ganon Javier Tito, sa huling pagkakataon, aalagaan kita. Sa 1 buwan na ito, kumain at magsaya ng mabuti. Kung saan mo gustong pumunta, sabihin mo lang. Dahil pagkatapos ng 1 buwan, wala ka nang matatayuan para manganlong sa lungsod ng Silangan, hindi mo na makukuha. Ay pero Elena, sayang ang pag-aaral mo sa mga nakaraang taon, nagtaya ka sa isang walang kwentang tao mga kasama. Uuwi na ako para manood ng palabas paalam. Tito, hindi ka pa nananalo. Ipaparamdam ko sa'yo. Ang utang mo sa akin. Utang mo sa aking mga magulang. 1,000 beses. 10,000 beses na ibalik. Itigil mo ang pagpapakita ng awa. Huwag mong isipin na sa pulong ngayon, sa pulong ng mga shareholder, ginamit mo ang shares para protektahan ako, ay mapapatawad na kita. Ang mga karimari-marim na ginawa mo at ng tatay ko, hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Elias, hindi ganun ang istorya. Hanggat si Elias ay ligtas at walang problema at maiingatan ang Korporasyong Reyes, ako, kahit anong mangyari sa akin, okay lang. Huwag mo akong tawaging Elias. Hindi ka karapat-dapat. Kung hindi ka sumama sa tatay ko nung una, paano magkakaroon ng pagkakataon si Ramon Cruz? Paano namatay ang nanay ko? Mas matagal pa ang mga masasamang tao. Ang mga tulad mo ay hindi madaling mamatay. Wala sa akin ang drama mo. Elias, tumahimik ka! Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Sino ang nagpigil sa lason na nasa katawan mo? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ang lason na ibinigay sa iyo ni Ramon Cruz ay walang lunas. Sa nakaraang 1 buwan, si Elena ay kumuha ng kalahating tasa ng dugo mula sa kanyang puso araw-araw para pakainin ka upang mailigtas ang katawan mong halos patay na. Kung hindi, matagal ka nang naging abo, 2 linggo na ang nakalipas. Dugo mula sa puso. Paano nangyari yon? Pero siya ay... Ano siya? Tiniis niya ang batikos na manloloko siya at lihim na ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian para bayaran ang utang mo. Para hindi ka mag-alala, sinadya niyang magpanggap na masama at sakim sa harap ni Ramon Cruz. Elias, ikaw ang pinakawalang muwang na tanga. Sa totoo lang, si Elena ang taong pinakamamahal sa iyo. Lahat ng nangyari ay gawa ni Ramon Cruz. Ganito talaga ang nangyari. Yung babaeng sinasabi mo na sakim at nandaraya, siya ang nagligtas sa iyo mula sa bingit ng kamatayan.
Paano? Paano nangyari ito? Palagi kong sinasaktan ang taong pinakamamahal sa akin. Elias, sa totoo lang, mula nang makita ka ni Tita Elena sa unang pagkakataon, handang-handa na niyang ibigay ang buong buhay niya para sa'yo. Tita Elena, ang sarap ng lollipop na ito. Kapag lumaki ako, bibili ako ng isang buong bahay na candy para sa'yo. Gagawin ko ang lahat para sa'yo habang buhay. Oo, hintayin ni Tita Elena na lumaki ka, Elias. Ang ating Elias, tiyak na lalaki kang ligtas. Mahal na mahal ka talaga ni Tita Elena. Tita Elena, Ako? Tita Elena? Tita Elena, paumanhin. Pasensya na. Pasensya na sa'yo. Pakiusap, huwag kang mamatay. Ako naniwala ako sa sinabi ng masasamang tao. Bumangon ka, saktan mo ako, sigawan mo ako. Elias, huwag kang umiyak. Tita Elena, pupunta na sa iyong ina. May pananagutan na ako. Tita Elena. Elias, ibinigay na ni Tita Elena ang buong buhay niya para sa'yo. Sa natitirang daan, dapat tayong manalo. Ramon Cruz, kung hindi kita papatayin, hindi ako tao. Mama. Ang tawag na mama. Huli ako ng 28 taon. Ako dapat ang mamatay. Bakit? Bakit kailangan mong ibigay ang buhay mo? Para sa isang walang kwentang tao tulad ko? Elias, ayusin mo ang problema tulad ng isang lalaki. Kunin mo pabalik ang Korporasyong Reyes sa iyong mga kamay para magkaroon ng kapayapaan si Tita Elena. Ako si Elias Reyes, sumusumpa sa harap ng langit. Pangalagaan ng Korporasyong Reyes. At personal kong aalisin ang maitim na puso ni Ramon Cruz bilang handog sa iyong kaluluwa. Mr. Wang, ang proyekto sa Bundok Silangan, ang Korporasyong Reyes ay may malaking kaluwagan sa presyo. Kayo, pag-isipan niyo po muli. Bundok Silangan. Hindi. Hindi lang Bundok Silangan ang gusto ko. Ginoong Ramon, si Elias na yon nitong mga nakarang araw ay parang asong ulol na pumapalpak kahit saan. Wala nang kontrata, hindi man lang siya pinapapasok sa opisina ng mga amo na yon. Asong ulol? Sa huli, asong ulol pa rin. Sinubukan niyang kontakin ang tagapamahala ng proyekto ng Bundok Silangan. Pero ayon sa inyong utos, yung parte doon ay hinarang namin ng mahigpit. Kung hindi niya makuha ang proyekto ng Bundok Silangan, pagdating ng isang buwang deadline, ang pondo ng tiwala ng Reyes ay automatikong magdeklarang siya ay walang kakayahan. Ang pagmamay-ari ay ililipat sa akin ng walang hadlang.
Sa oras na iyon, ang buong pamilya Reyes, pati na ang 30% bahagi ng stock, lahat ay magiging akin. Akala ni Ramon Cruz na kung haharangan niya ang lahat ng daan sa bansa, ay mamamatay na lang ako. Ang tagapamahala ng proyekto ng Bundok Silangan at ang buong departamento ay binayaran na niya. Ano pa ba ang magagawa mo? Sa likod ng proyekto ng Bundok Silangan ay ang pinakamalaking overseas energy group sa mundo, ang Korporasyong Lira. Gusto niya akong patayin, kaya direkta kong bubuksan ang pintuan ng kanyang mga ninuno. Maya, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa isang tao. Sabihin mo sa kanya na ang tagapagmana ng Korporasyong Reyes ay gustong makipag-usap tungkol sa paglunok ng negosyo ni Ramon Cruz. Ramon Cruz, makalipas ang isang buwan, hahandaan kita ng isang malaking libing. Magpahinga ka muna. 3 araw ka nang hindi nakapikit. Ginamit ni Tita Elena ang kanyang buhay para makuha ang isang buwan. Hindi ko kayang sayangin kahit isang segundo. Darating kaya siya ngayon? Ay! Bakit wala pa si Javier? Baka nahihiya siyang humarap sa lahat. Nagtatago sa bahay at umiiyak. Nagbibiro ka, Mr. Cruz. Natanong ko na ang proyekto sa Bundok Silangan. Si Javier ay hindi man lang nakamit ang taong namamahala. Isang batang walang alam. Akala mo kapag nagbasa ng libro sa negosyo, magiging mahusay na agad. Nakakatawa talaga. Nakakalungkot lang, yung 30% bahagi ni Elena ay malamang ngayon ay mapapalitan na ng may-ari. Oy, dumating na si Javier. Nasaan ang proposal para sa Bundok Silangan? Ilabas mo na, ipakita mo sa lahat. Yung proyekto sa Bundok Silangan, hindi ko nga nakuha. Kung hindi mo nakuha, bakit ka nandito? Ayon sa kasunduan, ibigay mo ang bahagi mo at umalis ka sa Korporasyong Reyes. Javier, sumunod ka sa napagkasunduan. Inihanda ko na ang papel para sa paglipat. Pirmahan mo na. Huwag mo nang mahirapan ang tiyuhin mo. Carlos, masyado ka yatang nagmadaling matuwa. Yung maliit na proyekto sa Bundok Silangan na maliit ang kita, totoo, hindi ko yun nagustuhan. Pero nakuha ko ang pinakamalaking international energy group, ang Korporasyong Lira Exclusive Partnership Agreement. Doble ang inaasahang kita. Talagang selyo ng Korporasyong Lira ito, Ginoong Elias Reyes. Ito ang pandaigdigang enerhiya. Nakuha mo na ang mismong ugat. Imposible. Saan kayo nagkaroon ng ganyang koneksyon? Nakipag-ugnayan kayo sa dayuhang korporasyon. Tiyak na peke yan. Piniki nila yon. Ginoong Ramon Cruz, kung gusto mo, tumawag ka ngayon sa headquarters ng Korporasyong Lira para i-verify, para makita kung sino ang totoong clown. Basta kumikita, sino ba ang magmamatter kung sino ang susundan? Oo nga, basta kaya tayong pagyamanin. Siya ang totoong hari ng Korporasyong Reyes.
Ginoong Elias, tahimik ka lang pero pag nagsalita ka, nakakagulat. Sabi nga ng matatanda, ang anak ng tigre ay tigre rin. Ikaw ang tunay at lehitimong tagapagmana ng Korporasyong Reyes. Carlos, hindi mo na kaya ang sorpresa ko. Kasi simula pa lang. Dahil andito na kayong lahat, subukan ninyong hulaan sa probinsya, sa nakatagong kwarto ng nanay ni Elias. Ano ang magandang nahanap ko? Elias. Tito, nakikiusap ako sa'yo ngayong taon, masyado akong nagkamali. Pero kahit na, bilang tito mo, pinalaki kita ng mahigit 20 taon. Kahit walang malaking nagawa, may pagod din. Talaga bang ayaw mo akong bigyan ng kaunting respeto? Kailangan mo ba akong itulak hanggang sa wala? Paggalang? Carlos? Noong araw, ikaw mismo ang sumira sa buhay ng aking ina. Naisip mo ba ang salitang iyon? Pinatay mo ang aking biolohikal na ina, sinira mo ang aking tagapagligtas. Ngayon, ginagamit mo ang pagpapalaki sa akin bilang proteksyon? Karapat-dapat ka ba? Diyos ko, talaga bang si Carlos? Patayin mo yan, patayin mo na agad. Diyos ko. Ito ay nakakagulat. Ang mga ito ay gawa-gawa, peke lahat. Elias Reyes, paano mo nagawang gumamit ng peking video para akusahan ako? Mr. Cruz, Peke, bakit ka kinakabahan? Talaga ngang si Ramon Cruz. At saka, siya mismo ang nagtulak sa sarili niyang kapatid na babae hanggang sa mamatay. Narinig ko, bago bumalik si Ramon Cruz mula sa lupang silangan, siya ay isang mamamatay tao, isang halimaw. Kung hindi dahil kay Mrs. Reyes, noong una siyang tinulungan dahil sa awa, matagal na sana siyang patay sa ibang bansa. Ito ay tunay na pagtataksil. Ramon Cruz, 28 taon. Eksaktong 28 taon, itinuring kitang ama. Tuwing gabi, kapag nagsisindi ka ng insenso sa kwarto ng nanay ko, pinapanood mo siyang mabaliw ng paunti-unti. Naisip mo ba na siya ang nag-iisa mong pamilya sa mundong ito? Siya mismo ang tumalon, siya mismo ang nagkaroon ng guni-guni. Elias Reyes, gagamitin mo lang ang isang video na pira-piraso. Sa tingin mo makukulong mo ako sa ganyan? Talaga bang aksidente? Ito naman, ano ang paliwanag mo dito? Hindi ko alam. Sino ang nakakaalam kung saan mo nakuha ang basurang iyan? Hindi mo alam? Sasabihin ko para sa'yo, ito ang tinatawag na mabangong nakalalason. Sinuri ko na ito. Dito. Bukod sa fingerprint ng nanay ko, mayroon ding natitira mong DNA, Ramon Cruz. Hindi ka na makakatakas. Ang nanay ko mula sa ika-28 palapag, noong siya ay tumalon. Naisip mo ba kung gaano siya nasaktan? Noong nakita mo siyang nagkawatak-watak sa dugo, bato ba ang puso mo? Sabihin mo, sabihin mo. Kasalanan niya kung bakit siya namatay. Hinarang niya ang aking pera. Elias Reyes, ang Korporasyong Reyes ay dapat sa Pamilya Cruz. Kahit na makuha mo ang kumpanya ngayon, may kakayahan ka bang umupo sa posisyong iyan? Javier, sinasabi ko sa iyo kung may sisihin. Sisihin mo ang nanay mo, maikli ang buhay niya. Ang mga Reyes, siya dapat ay may apelyidong Carlos kahit na mabawi mo ngayon ang kumpanya. May buhay ka bang umupo sa posisyong iyon? Kunin siya, Carlos, gusto kitang lumuhod sa puntod ng nanay ko. At humingi ng tawad sa kanya ng personal. Javier, gamit ang ilang ito, sa tingin mo ay mahuhuli mo ako. Sinasabi ko sa iyo nung mga panahong nag-ensayo ako ng martial arts sa lupang silangan.
Wala pa kayo sa mundong ito. Hindi ka talaga simple. Haharapin kita. Takbo-takbo. Sofia, ikaw itong munting masamang babae. Lagkit mong hinahadlangan ako. Kung hindi dahil sa iyo, ang buong mundo ay akin na sana. Ngayon ang mga lumang sama ng loob at bagong galit. Sabay-sabay nating ayusin. Sa bilangguan, ikaw nga ang nakasira ng aking ilusyon, Carlos. Sino ka ba talaga? Pagpatay sa aking ina, walang Diyos o demonyo ang makakapigil. Wasakin mo siya, huwag patayin. Iwanan mo siyang may hininga. Kung lalabanan mo siya ng direkta, mamamatay ka lang dito. Maya Elias, hindi ko kayo patatawarin. Hindi pa patay si Ramon Cruz, alis ka na ba talaga? Elias Reyes, malinaw na nakasulat sa itim at puti. Protektahan ka sa loob ng 1 taon kagabi, alas 12. Eksaktong nag-expire na. Kung magtatagal pa ng 1 minuto, kailangan mong magbayad ng dagdag. Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko ang kahit anong halaga. Sapat na ang pera ko maliban kung... Maliban kung ano. Magmakaawa ka. Sige, ako... Gusto kitang hilingin manatili ka sa tabi ko sa habang panahon. Uy, Kalo? Anong sinabi mo? Ulitin mo. Talaga ba? Nagising si Luna. Sinabi ni Elias nagising si Luna, nagising ang kapatid ko. Talaga bang nagising? Si Luna ang nagising. Palagi niyang tinatawag ang pangalan ko. Uy, Kalo, babalik ako agad. Sasamahan kita, sige. Luna, alam mo ba ang tagal nang inantay ni ate ang araw na ito? Ate, huwag kang umiyak ate, na naginip ako ng napakahaba. Napanaginipan kitang puno ng dugo ang katawan mo. Naawa ako sa'yo. Baliktad ang panaginip. Tingnan mo, maayos naman si ate ngayon, di ba? Ikaw din dapat maging maayos ka, narinig mo ba? Si Sofia sa sandaling ito sa kanyang katawan ay may kahinaang hindi ko pa nakikita kailanman. Mr. Reyes, ito ba ay? Gusto mong mag-renew ng kontrata? Ate, dati ganito ka rin. Magtirintas ng buhok ko. Oo, nung bata ka, lagi kang umiiyak. At sinabi mo pang ang clumsy ng mga kamay ko. Maya, kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, talagang mahirap para sa akin ikonekta ka sa mga taong kayang durugin ang tempered glass gamit ang kamay ng mga eksperto. Ano? Sa tingin mo, Presidente Elias, ang lambing ng itsura ko ngayon ay hindi na kayang protektahan ka? Hindi, sa tingin ko ito ang tunay na ikaw. Hindi yung makinang pumatay na eksaktong gumaganap ng mga misyon, kundi isang buhay na buhay na kayang ngumiti at makaramdam ng sakit na babae.
Nag-aalala ka kay Ramon Cruz. Dati ako lang ay sarili ko kaya walang takot. Pero ngayon gising na si Luna. Kaya nagkaroon ako ng kahinaan. Huwag kang matakot, nandito ako. Si Luna ay nasa panganib. Ramon Cruz, lumabas ka. Kayo dalawa. Sinira ninyo ang 20 taon kong pinaghirapan. Ginawa ninyo akong parang asong gala, nagtatago't gumagala. Ngayon, isasama ko kayong dalawa sa aking kamatayan. Umalis ka. Maya, ang espadang ito sa wakas ay mapurol na. Para sa isang lalaki, inilantad mo ang iyong kahinaan. Masakit. Paano nangyari? Maya, ang sakit. Baliw ka ba? Bakit mo ako hinarangan? Elias, dati akong nag-iisip na ang pumatay para sa pera ay tungkulin. Pero kanina, isang bagay lang ang nasa isip ko na ikaw ay mabuhay. Ito pala ang tinatawag na pag-ibig ng guro. Hindi para sa transaksyon, hindi para sa kontrata. Kahit na magkawatak-watak ang katawan, ang tibok ng puso na ito na dapat ingatan. Ang gandang eksena, nakakaiyak na paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Pero sa susunod, mas masakit. Ramon Cruz, subukan mong galawin ang kapatid ko. Sumusumpa ako na gagawin kitang abo, hindi ka na muling mabubuhay. Elias Reyes, kung gusto mong mabuhay ang kapatid niya, pumunta ka sa akin ng mag-isa. Iligtas, kailangan kong iligtas sila. Takot si Luna sa dilim. Matatakot siya. Maya, kalmado ka lang. Ang gusto ni Ramon Cruz ay ang aking ulo, Luna. Ito lang ang kanyang panlaban. Hindi pa siya nangangahas na galawin siya. Sa buong taon, ikaw ang nagprotekta sa akin. Ngayon, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Kahit na nasa unahan ay anumang panganib, ibabalik ko si Luna. Elias, salamat. Huli na ang lahat. Kalo, bakit niya ginawa ito? Gusto niya hindi lang ang Korporasyong Reyes, gusto rin niyang lipulin ang pamilya Santos. Maya, sa puntong ito hindi na kita maitatago. Ang malaking sunog na pumatay sa pamilya Santos ay hindi isang aksidente. Si Ramon Cruz ang nagsindi nito. Siya pala. Pagpatay sa aking ama, paglipol sa aking pamilya. Hahatiin ko siya sa pira-piraso. 20 taon na ang nakaraan. Si Ramon Cruz ay hindi pa isang mayamang negosyante. Siya ay nasa tabi lamang ng pinuno ng sekta, isang taong may katamtamang kakayahan, makitid ang isip, panlabas na alagad. Ang iyong mga magulang ay mga henyo na pambihira ang talino. Kahit si Ramon Cruz, gaano man siya magsikap, ay laging mas mababa kaysa sa iyong ama. Sa buong buhay niya ay hindi niya malagpasan ang mataas na bundok. At sa kanyang puso, ang pinakamalalim na hadlang. Mga kuya at ate, kayo dalawa ang may pinakamataas na kakayahan sa sining ng pakikipaglaban. Ang posisyon sa sekta sa hinaharap ay tiyak na sa inyo. Si Kuya Ramon ay talagang masipag din. Anong silbi ng pagiging masipag? Ang liwanag ng alitaptap ay nangangahas na makipagtagisan sa buwan? Kahit magsanay si Ramon hanggang sa dumuran ng dugo, hindi pa rin niya maabot ang pintuan. Ate, turuan mo kami.
Dico Ramon, sila ay nagbibiro lang. Huwag mo iyang isipin. Kapag natapos na natin itong sword technique, sasamahan kita sa pagsusuri. Pakitang tao lang. Dahil buhay kayo at ginagawang mahirap ang aking buhay, kung gayon mamatay kayo lahat. Ang aking mga magulang ay mabuti sa buong buhay nila. Sa huli, dahil dito, ganitong hamak na tao ay nagdulot ng pagkalipol ng aming pamilya. Ang pinuno ay dapat sana sa seremonya ng pagtuturo ibibigay ang posisyon ng pinuno ng sekta sa iyong ama. Siya ay naglagay sa inumin ng lahat ng lason na kumakalat sa espiritu. Siya ay baliw na hinarang ang lahat ng labasan. Ako ang tanging nakaligtas noong gabing iyon. Napakaduwag ko. Hindi ko nailigtas ang iyong mga magulang. Nakita ko ang malaking apoy na nilamon ang lahat. Ang hayop na ito na nagbayad ng mabuti ng masama dapat siyang mapunta sa impyerno. Dahil lamang sa inggit, dahil lamang sa kanyang nakakatawang pagmamataas, ay nagdulot na mawalay ang aming pamilya ng tuluyan, na naging dahilan upang ang aking kapatid na babae sa kadiliman ay nagdusa ng sakit ng paso sa loob ng maraming taon. Ramon Cruz. Gagawin kong sa apoy na yon, masunog ka muli. Ang sakit ng pamilya C ay ibabalik mo sa libo-libong beses. Ramon Cruz. Ang sakit ng pamilya Santos. Ibalik mo sa akin ng 1,000 beses. Nakakaramdam siya ng sakit. Ito ay isang biyaya para kay Maya, ngunit isang sumpa rin. Master, anong ibig mong sabihin? Siya ay nakipaglaban sa mga halimaw sa kabundukan mula pagkabata. Ang kanyang puso ay parang bakal, hindi kailanman nakaramdam ng sakit. Ngunit ngayon, nahulog siya sa pag-ibig. Ang lahat ng pagsubok ng mundong ito ay magiging isang mapanganib na balakid. Kapag may isa siyang alalahanin, ito ay magtutulak sa kanya sa landas ng walang hanggang kapahamakan. Ramon Cruz, gagamitin ko ang dugo ng iyong puso upang ialay sa mahigit 100 kaluluwa ng pamilya Santos. Utang ng dugo, dapat bayaran ng dugo. Nako, masyadong mabigat ang kanyang galit. Maliligaw siya ng landas at sasabog at mamamatay. Elias, pigilan mo siya. Ang matinding galit na ito kung hindi mailabas, sisirain niya ang kanyang sariling kamalayan. Maya, tumigil ka. Tingnan mo ako. Ako si Elias Reyes. Maya. Elias. Bakit ka napakatanga? Bitawan mo, mamamatay ka. Ayos lang ako. Basta't maibalik kita. Ano itong maliit na sugat? Hindi ba gusto mong maghiganti? Ako ang iyong pinakamabilis na espada. Hindi ba gusto niyang kunin ang buhay ko? Gamitin mo ang aking mga labi para sa iyong daan hanggat may buhay ako, Elias Reyes. Hindi kita hahayaang mag-isa na nakulong sa malaking apoy na iyon. Sige, Elias. Kung gayon, pumunta tayo. At patayin si Ramon Cruz. Maya Santos, matagal na kitang pinaghihinalaan. Hindi ko inaasahan ikaw talaga ang anak ng mga babaeng iyon. Sabihin mo noong panahon na iyon, bakit hindi na lang kita pinatay kasama nila? Ramon Cruz, isara mo ang bibig mo. Ngayon ipaparanas ko sa iyo ang kabayaran sa iyong mga ginawa. Kabayaran? Nagawa kong patayin ng mga magulang mo, kaya kayang patayin ka rin. Alam mo ba? Noong panahon na iyon, narinig ko, sila'y umiiyak at sumisigaw sa loob ng apoy. Pinapanood ko silang dalawa, mga henyong mapagmataas na unti-unting nilalamon ng apoy. Ang paraang ito ng panalo. Iyon ang tinatawag na lubos na kasiyahan. Kung ganoon mo namimiss ang apoy na iyon, ngayon ay ipaparanas ko sa iyo ang masunog ng husto sa dagat ng dugo. Maya, huwag kang magpadala sa kanyang panunokso. Ang matandang fox na ito ay inaakit ka sa patibong. Huwag kang mag-alala.
sa ngalan ng daang kaluluwa ng pamilyang Santos, ipadala ka sa impyerno, walang kwentang tao. Matandang aso, hindi ka hiya-hiya ang matalo sa isang henyo. Ang nakakahiya ay ang iyong pagmamataas. Huwag kang magturo sa akin ng mga aral. Kung kaya mo, talunin mo muna ako. Ate, Masakit. Luna, kung galawin mo siya kahit isang maliit na bahagi, pagpuputol-putulin kita. Nasasaktan ka na agad? Lumuhod ka. Kung hindi ang tunog ng bakal na karayom na tumatagos sa dibdib, ay mas masarap pakinggan kaysa sa sigaw ng apoy noon. Ng 100 beses. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Gusto kong makita ang isang henyo na tulad mo na parang asong gala na lumuhod at magmakaawa sa harap ko. Ramon, pakawalan mo si Luna. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Patayin mo ako o anuman, sa akin mo gawin. Bayani na nagligtas sa dalaga. Elias, ang iyong mukha na puno ng pagmamahal ay nakakadiri. Pero may naisip akong mas masayang laro. ang sakit. Anong saya sa pagluhod? Maya, gusto kong gamitin mo itong pang-ayos ng buhok ngayon. At patayin si Elias gamit ang iyong sariling kamay. Nananaginip ka. Panaginip. Kaya pala hindi naman mahalaga ang kapatid mo sa iyo. Maya. Gawin mo na. Ang palitan ng buhay ko para kay Luna ay sulit. Hindi ko kaya. Hindi ko magawa. Hindi mo kaya, di panoorin mo ang kapatid mo na maging putik. Maya, makinig ka sa akin. Ang buhay ko ay iniligtas mo. Ngayon ibabalik ko ito sa pamilya Santos. Kusang loob ko itong ginagawa. Patayin mo ako at iuwi si Luna. Elias! Masyadong mahina, Maya. Kinikiliti mo ba ang iyong kasintahan? Kung hindi ka magseryoso, gagamitin ko itong bakal na karayom at tutusukin ko ang kapatid mo hanggang maging gulagulanit. Maya, tingnan mo ako. Nitong nakaraang taon, sa buong buhay ko ang pinakatotoong araw na naging tawa ko. Ang mamatay sa iyong mga kamay ay ang huling biyaya ko. Maya, huwag kang matakot. Gawin mo na. Ramon Cruz. Gagawin kitang pira-piraso. Patayin mo siya, dali. Patayin siya, bilis, patayin siya. Gusto ni Carlos na panoorin akong pumatay sa kanya. Wala ka pang ganoong kapalaran. Imposible. Paano nangyari iyon? Paano ka naka-advance sa oras na ito? Ang sipa na ito ay para sa 100 kaluluwa ng pamilya C. Javier, okay ka lang ba? Hindi ka natakot? Di ba? Ayos lang. Matigas ang aking kapalaran. Hindi ako mamamatay, bilis. Iligtas mo si Luna, hindi pa humihinto ang makina. Ate. Luna, okay lang. Nandito si ate.
Maawa ka, maawa ka. Maawa ka? 20 taon na ang nakalipas, sinunog mo ang bahay ng aking mga magulang. Nag-isip ka bang maawa? Kanina, nang tinusok mo ang katawan ni Luna, nag-isip ka bang maawa? Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Dahan-dahang putulin ang iyong dila. O itapon ka sa apoy na ikaw mismo ang nagsindi, sunugin hanggang abo. Ah! Kalo, hindi pa ba patay yung matandang asong iyon? Hindi ganoon kadali mamatay. Sinusunod ko ang sinaunang paraan ng pamilya Santos. Araw-araw, naglalagay ako ng 3 masasamang leon sa loob ng hawla. Kinakagat nila ang kanyang mga buto at litid kapag malapit na siyang mamatay. Sa gabi, gumagamit ako ng mahiwagang gamot para muling ikonekta ang kanyang mga ugat at litid at palakasin ang kanyang dugo at enerhiya kapag sumikat na ang araw sa susunod na araw. Ang karanasan ng pagkabali at paghilom ng buto, magsisimula ng umikot. Hindi siya mabubuhay ng maayos at hindi rin siya mamamatay. Ito ang natitirang buhay ni Ramon Cruz. Tara na. Isasama ko kayo para makita. Maya. Maya, nakikiusap ako. Maya, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo na ako ng mabilis na kamatayan. Ramon Cruz, kanina ginamit mo ang bakal na pako para tusukin ang katawan ni Luna. Naisip mo ba na bigyan siya ng kaginhawaan? Elias, Ellie. Ako ang iyong tiyuhin. 28 taon na. Ako ang nagpalaki sa iyo. Hindi ka dapat maging walang utang na loob. Tulungan mo akong pakiusapan siya. Isaalang-alang mo ang dugo ng pamilya Reyes at Cruz. Bilisan mo! Ramon Cruz, noong itinulak mo ang aking ina sa hagdan, naisip mo ba na kapatid mo siya? Noong pinlano mo ang pagpatay kay Tita Elena para sa Korporasyong Reyes, naisip mo ba na ako ang iyong pamangkin? Pinalaki mo ako para sa pondong tiwala na iyon. Para magkaroon ng perpektong papet. Sa buong buhay mo, mananatili ka sa tiyan ng halimaw na iyon. At magsisi ka ng dahan-dahan. Saklolo. Kalo. Ikaw na ang bahala dito. Sige, kayo na ang bahala sa natitirang daan. Kalo, nagdesisyon na ako. Isasama ko si Elias Reyes at dadalhin si Luna pabalik sa lupang tahanan. Guro, gusto kong manatili at samahan ka. Matagal akong walang malay. Nang hina ang mga buto ko. Marami pa akong hindi natutuhan ng mga kakayahan ng angkan natin. Luna. Ako, nitong mga nakaraang taon ay pinaghirapan. Para lang makabalik ka sa dati mong pagkatao. Maging isang prinsesang walang alalahanin. Ate, gusto kong maging kasing galing mo para sa susunod. Ako naman ang magpoprotekta sa'yo, ate. Dahil determinado ang batang ito, hayaan na natin siya. Maya, maaari kang bumalik sa lupang tahanan ng payapa. Ako ang bahala dito. Tandaan mo lang na bumisita minsan. Sige. Dahil gusto ni Luna na manatili, hayaan na lang natin siya. Luna, dapat mong pakinggan siguro. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang kontrata bilang bodyguard na 1 taon na. Oras na para tapusin ito. Tapos na, Miss Sofia. Gusto mong umalis sa trabaho? Natanong mo na ba ang employer mo?
Ginoong Elias. Si Carlos ay bumagsak na. Ang pangkat Javier ay matatag na. Ngayon dapat ay hindi mo na kailangan ng espada kung ito, di ba? Hindi espada ang kailangan ko. Sofia. Ikaw ang gusto ko. Sa buhay na ito, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Bilang kapalit, ibigay mo ang iyong sarili sa akin. Sige? Ang deal na ito ay hindi patas. Maliban kung magdadagdag ka pa ng pusta. Ibibigay ko ang aking buong pagkatao. At ang buong pangkat Javier. Lahat ay sayo na. Wakas,